Ang istorya ngayong araw na ito ay tungkol sa buhay ng isang dalaga. Ang pangalan niya ay Pamela. Itong si Pamela ay nagmula sa isang mayamang angkan. Kaya nga lang sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ang pamilya nila ay naghirap. Ganoon pa man, mahal na mahal itong si Pamela ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang Spanish mula sa bansang Spain, samantalang ang kanyang ina ay isang Filipina, isang nurse. Hindi naging madali para sa kanilang pamilya ang biglaang pagbagsak ng kanilang buhay. Idagdag mo pa, nagkaroon ng isang matinding karamdaman sa kanyang bato, ang kanyang ama. Hindi na nga sumasapat ang perang kanilang hawak upang matugunan ang kanilang pangangailangan, napakamahal pa ng mga gamot para sa kanyang ama. Ito rin mismo ang naging dahilan kung bakit ang kanyang ama ay naging depressed. Hindi nagtagal, maaga nga itong pumanaw. Nang dahil sa maagang pagpanaw ng kanyang ama, lahat ng responsibilidad ay naiwan sa ina ni Pamela. Dahilan din kung bakit nawala siya sa kanyang katinoan. Isa pang dahilan ay sadyang napakahina ng kanyang pananampalataya. Noong panahong iyon, itong si Pamela ay dalaga na, sekundarya. Kaya nga lang, tila ba palagi na lamang siyang malungkot dahil magmula nung maghirap ang kanyang pamilya at lumipat siya sa isang pampublikong paaralan, wala na siyang maging kaibigan. O mas tamang sabihing ayaw niyang makipagkaibigan. Ang kanyang palaging dahilan, bakit naman niya ipipilit ang kanyang sarili sa mga taong hindi niya ka-level, hindi kasing ganda, hindi kasing talino, hindi kasing kinis. Parang hanggang ngayon, napakataas pa rin ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Napakayabang, napakataray. Tila ba hindi pa rin nagsisink in sa kanyang isipan na iba na ang buhay nila ngayon. Sabihin na nga lamang natin na ganoon siyang pinalaki ng kanyang mga magulang, kaya hindi natin siya masisisi. Ang tanong, hanggang kailan siya ganito? Mas lalo pang naging komplikado nang malaman niya na bago pala pumanaw ang kanyang ama, bago pa masiraan ng bait ang kanyang ina, ay baong-baon na sila sa utang. Hindi pa rin naging sapat na pambayad ang lahat ng kanilang pag-aari. At itong si Pamela, dahil nga wala siyang matinong guardian, pinagpasapasahan siya ng kanyang mga kamag-anak. Tiyuhin, tiyahin, mga ninong at ninang, pero wala siyang tagalan. Sa kasalukuyan itong si Pamela ay nakatira sa bahay ng isa sa kanyang mga tiyahin. Ang buhay ng mga ito ay simple at payak lamang. Maagang gumigising, maagang nagtatrabaho, kumikilos na agad. Yung tipong bago mag alas 8 ng umaga, asahan mo marami na nga silang nagawa. Pero itong si Pamela, mag-aalas 10 na, nakahiga pa rin. Nung unang araw ay pinipilit nilang unawain ang dalaga. Kaya nga lang habang tumatagal, napakatamad na nga nito. Hindi mautusan, hindi masuyo. Neng, Pamela, gising ka na ba? Ineng, tirik na tirik ng araw, Ineng, mag-alas 11 na. Tulog ka pa ba? Itong si Pamela, bagamat gising na, hindi siya tumugon. Kinuha niya ang kanyang tsinelas at ibinato sa kanyang pintuan. Ay sadyang napakabastos. Ayaw pa istorbo. Maya-maya pa, padabog na lumapit sa kanyang pintuan ang kanyang ninang. Galit na galit. Ineng, tinamaan ka ng magaling, bumangon ka na dyan. Tanghali na. Pamela naman. Napakatamad mo na nga, napakabastos mo pa. Hindi ka na nahiya. Sa dami ng kamag-anak ninyo, isa ko sa tumanggap sa iyo. Dahil naaawa ko sa iyong kalagayan. Tapos gaganituhin mo kami? Ineng, kung akala mo'y prinsesa ka pa rin, magising ka sa iyong kahibangan. Iba na ang buhay mo ngayon. Matuto kang makisama, matuto kang makibagay. At kung naaari sa iyong mga magulang ang ugalit asta mong ganyan, ibahin mo ako. Sabi ng kanyang ninang, huwag na huwag mong ipapasok sa tahanan ko sa aking pamamahayang basurang ugali mo. Bumangon ka na dyan, tanghali na! Ang dagdag pa ng babae,
Akala mo bagay nagpadala itong si Pamela? Abay hindi, bagkus nagdabog siyang muli. Nang buksan ng kanyang ninang ang pintuan, nag-aasikaso na pala ng kanyang maleta. Aalis na siyang muli at hahanap ng bagong kamag-anak na maaaring tuluyan. Ni hindi man lamang nagpapigil. Sa kanyang paglayas, hindi man lamang niya iniisip ang kanyang kaligtasan. Hanggang isang gabi, habang siya'y nakaupo sa tapat ng isang malaking convenience store, nakatingin siya sa mga taong kumakain. Gutom na kasi siya. Nilapitan siya ng grupo ng mga kabataan. Mukhang may balak na hindi maganda sa kanya. Mabuti na lamang at siya'y iniligtas ng isang simpleng lalaki. Isang binatang nagngangalang Mauro. Itong si Mauro ay gwapo, matipuno ang kanyang katawan. Isang masipag na empleyado ng gobyerno. Ginamit ni Pamela ang pagkakataong ito upang makuha ang loob ni Mauro. Ang kanyang dahilan, syempre, nangangailangan na siya. Baka wala nang tumanggap sa kanyang kamag-anak at dumidilim na ang gabi, kailangan niya na masisilungan. Magmula nga ng insidenteng iyon, itong si Pamela ay hindi na nga bumitaw kay Mauro. Ang kanyang dahilan, takot daw siyang mag-isa. Hanggang itong si Mauro na nga ang kumupkop sa kanya. Nung simula ay syempre walang mali siya. Kahit pa sabihing napakagandang dalaga ni Pamela, hindi ito para i-take advantage ng mabuting binata. Kaya lang, sa pagtagal ng panahon ay nahulog na ang kanyang loob sa magandang mukha ni Pamela. Itong si Pamela na para bang gipit na ay pumayag na maging kasintahan ni Mauro. Hindi nga nagtagal ay may nangyari na nga sa kanilang dalawa. Dahilan upang magpasya itong si Mauro na alokin ng kasal ang dalaga. Mahirap naman talagang maging magulang mag-isa. Kaya itong si Pamela ay umuo na nga lamang. Hindi nagtagal. Nakasal ang dalawang ito. Nagkaroon pa ng dalawa pang anak. Sa ngayon, 5 taon na silang magkakasama sa loob ng iisang bubong. Ang kanilang 3 anak, pare-parehong mga lalaki. Siyempre, itong si Pamela, hindi para ubusin ang kanyang panahon upang mag-alaga lamang ng bata. Ang palagi niyang sabi kay Mauro ay mag-hire ng yaya. Hanggang sa ngayon, itong si Pamela, napakaluho pa rin. Kukuha niya ang mga bagay na gusto niya. Hindi man agad-agad pero pinagkatrabahuhan naman ng kanyang asawang si Mauro. Madalas itong mag-overtime sa trabaho at mag-extrang racket pa sa labas kapag naka-day off siya. Mga gamot ng bata, vitamins, mga damit, mga laruan, mga diapers. Lahat-lahat, si Mauro ang gumagastos. Itong si Mauro ang breadwinner ng kanyang pamilya. Kaya naman, tiwala itong si Pamela na kaya nitong ibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan, lalong-lalo na ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Mahal na mahal nitong si Mauro ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, kaya kahit mahirap, magtitiis siya para lamang makasurvive ang kanyang pamilya. Nang dahil sa tunay na pag-ibig nitong si Mauro sa kanyang asawa, tila ba siya'y nabubulagan na nito. Sa tagal na ng panahong sila'y nagsasama ngayon, hindi niya pinapansin ang masamang ugali nito. Lahat na lamang pinalalagpas. Para matigil ang away, pinagbibigyan, pinapatawad. Pero tulad ng aking sinabi noon, ang lahat ng bagay ay may limitasyon. Ang pag-ibig nitong si Mauro para kay Pamela ay unti-unti nang naglalaho. Tuwing nag-aaway ang mag-asawang ito, itong si Mauro palaging kalmado. Kahit na kailan, hindi siya nagtaas ng boses sa kanyang misis. Pero itong si Pamela, mabilis pa sa 45 ang bunganga. Napakatinis pa ng kanyang boses, talagang nakakabingi. Mas malutong pa raw sa chicharong bagong luto ang kanyang mga mura. Kaunting pagkakamali ni Mauro, sinisigawan. Kapag may maliit na bagay na nakalimutan, binubulyawan. Malimit pa nga niya itong sabunutan. Makikita mo ang napakaraming kalmot sa kanyang katawan. At kapag hindi siya pinapansin, dinadagukan. Sadyang kaawa-awa ang kalagayan nitong si Mauro. Harap-harapang tinatapakan ang kanyang pagkatao at pagkalalaki. Ginagawa siyang sunod-sunuran dahil lamang mahal niya
ang kanyang asawa. Kung ikaw si Mauro, ano ang gagawin mo? Hahayaan mo lamang ba na magpatuloy ang ganitong klase ng mga bagay sa harap mismo ng iyong mga anak? Nais kong malaman ang inyong mga komento. Comment down below. Asahan mong babasahin ko yan. Sige na. Pagkatapos ng sakitan at sigawan, itong si Mauro pa ang magpapaliwanag sa kanyang mga anak na mali ang kanilang nakikita, mali ang kanilang naririnig. Pagpasensya na lamang daw ang kanilang ina dahil baka pagod lamang ito. Pero papa naman, maling-mali na po ang ginagawa ng mama sa inyo. Paano kapag nakita ng boss yung itsura ninyo? Yung sugat at pasa, mga kalmot, may itago nyo sa damit nyo, sa coat ninyo. Pero papa, yung black eye ninyo, hindi. Alangan naman sabihin yung dahil lang yan sa puyat. Yan ang wika ng kanilang panganay na anak na si Vic. Anak, ina nyo siya, igalang nyo siya. Huwag kayong mag-isip ng hindi maganda sa kanya. Pangalawa, tayo lamang ang makakaunawa sa kanya at uunawa sa kanya. Tayo ang kanyang pamilya, hindi ba? Malungkot namang tugon nitong si Mauro habang nilalagay niya ng yelo ang kanyang pagang mata. Sa pagtagal pa nga ng panahon, sa paglipas ng mga taon ay mahahalata mong ibang-iba na ang ugali ni Pamela kumpara ng una niyang makilala itong si Mauro. Sa pagkakataong ito, tapos na ng kolehiyo ang panganay na anak nitong si Mauro at Pamela. Ang kanilang ikalawang anak, malapit nang magkolehiyo. Ang kanilang pangatlo ay sekundarya naman ngayon. Ang tatlong magkakapatid na ito, wala nang ipinapakitang paggalang sa kanilang ina dahil sa tagal ng panahon, kahit paanong pakiusap, wala nang pagbabago ang kanyang ugali. Maldita, mataray at sadyang walang pakialam sa mga kasamahan, maging sa sariling mga anak. Kataong ito, si Mauro may trabaho pa rin, gumagawa pa rin ng paraan upang meron siyang kitain. Tinutulungan siya ng kanyang dalawang anak upang kumita ng pera. Sumasideline, rumarakit, para kahit papaano ay hindi maubusan. Aba, itong si Pamela hanggang sa ngayon, sa bahay lang. Hindi na nga naglilinis, hindi naglalaba. Hindi pa rin marunong magluto hanggang sa ngayon. Lahat ng bagay iniaasa. Hanggang sa kumalat pa nga ang balita ng sumunod na linggo, may ipinagawa raw isang malaking pabrika ng tela. Pagawaan ng bag, sapatos at mga damit sa kabilang barangay. Napakaraming tao ang kanilang tinanggap dahil hiring. Pero itong si Pamela, ni hindi man lamang naalarma, ni hindi man lang nag-asikaso ng requirements upang sumubok. Dakilang asa na. Habang si Mauro at ang kanyang panganay na anak ay abala sa kanilang mga trabaho, ang pangalawang anak naman ni Mauro ay nasa eskwelahan, nandoon sa isang malapit na kolehiyo. Ang kanilang bunsong anak, kapag walang pasok, ang nag-aasikaso ng tahanan. Lahat ng bagay iniuutos sa kanya ng kanyang ina. At kapag nagreklamo, mumurahin, pagagalitan. Kahit sa mga bagay na hindi naman niya kasalanan. Minsan nga isang hapon, naabutan nitong si Mauro itong kanyang asawa na nanggagalaiti sa galit, pinapagalitan, minumura ang kanyang bunsong anak. Dahil lamang may ngumatngat daw na daga sa kanyang isang mamahaling bag. Ang sinisisi nga niya ay ang kanyang bunsong anak na abala sa pagluluto ng hapunan. Munti ka nang hampasin sa galit itong si Pamela ang kanyang bunsong anak. Nang wala namang sapat na dahilan, pinigil lamang siya ng kanyang asawang si Mauro. Tulad ng sabi ni Mauro, dapat daw hindi niya ganong ituring ang kanyang mga anak. Unang-una, mga lalaki ang mga ito. Ito ang mag-aalaga sa kanila sa panahong tumanda sila. Dapat hindi ganoon. Pero itong si Pamela, kala mo ba'y magpapaawat? Wala nga raw siyang pakialam kahit mabuhay siyang mag-isa. Kahit nga raw layasan siya ng mga ito. Kahit pa ng mismong asawa. Panay pa ang reklamo nitong si Pamela. Kesyo marami daw labahin, kesyo marami daw linisin, bakit kailangan niya magluto, bakit ganito, bakit ganyan.
Bakit mo kailangang ireklamo ang mga bagay na parte ng iyong responsibilidad bilang isang ina, hindi ba? Pamela nga naman. Ang masakit pa dito, tinawag niya pang inutil itong si Mauro. Kung malaki lamang daw sana ang kanyang kinikita sa trabaho, edi sana hindi ganito. Kuhang-kuha nga raw nito ang ugali ng kanyang mga magulang. Yung tipo bang kapag nakaharap sa publiko, akala mo kung sinong tahimik, akala mo kung sinong hindi makapasag pinggan. Akala mo mahiyain. Subalit ang totoo, nasa loob ang kahiyupan. Sa paglipas pa ng mga taon, nakapagtapos ng kolehiyo ang lahat ng mga anak ni Mauro sa tulong ng kanyang sipag at tiyaga. Kasabay ng tagumpay na ito sa buhay ni Mauro at sa kanyang mga anak ay ang katotohanang tumatanda na nga itong si Mauro at ang kanyang asawa. Si Mauro, alagang-alaga ng kanyang mga anak. Kapag may sakit ito, agad dinadala sa ospital. Kailangan may pampa-check up. Ready na ang gamot, ready na ang budget. Aba, itong si Pamela, sadyang napakatindi. Aba, akalain mo, hindi man lamang maisipang bisitahin o alagaan ang kanyang asawa sa ospital. Ni ipagluto man lamang ng kanin at ulam, wala talaga. Ang palagi niyang dahilan sa kanyang mga anak ay meron din siyang iniindang kanya at hindi parte ng kanyang responsibilidad at obligasyon na mag-alaga ng isa pang matanda. Dahil nga ubus na ang pasensya ng tatlong magkakapatid, sa kanilang ina, nagpasya ang mga itong sabihin kay Mauro na nais na nga nilang magpakalayo-layo, magtrabaho sa malayong lugar, mag-apply ng trabahong nais nila at mabuhay ng malayo sa kanilang ina. Nagulat naman ang magkakapatid na ito nang sabihin ni Mauro na siya rin pala ay pagod na sa kanyang asawa. Nagbabalak nga ito na pagkatapos ng isang linggo sa ospital ay uuwi na rin siya sa kanyang malayong probinsya. Iiwan na raw niya itong si Pamela. Pero alam mo ba, nung dumating ang panahong aalis sa si Mauro, maayos pa rin siya nagpaalam sa kanyang asawa. Inalok pa nga niya itong sumama, pero alam ni Maurong hindi ito papayag, magpapaiwan talaga ito. Tutal, ayaw naman daw siyang alagaan ng kanyang asawa, ay magaling pang doon lamang siya magpaalaga sa kanyang mga pamangkin, doon sa Bukirin. Si Pamela, ni hindi man lamang pinigilan sa pag-alis ang kanyang mga anak at ang kanyang nag-iisang asawa. Bakit nga ba napakalakas ng kanyang loob? Ang nagpapalakas ng kanyang loob ay ang katotohanang meron pa siyang bahay na pwedeng dirhan, meron pa siyang tagong pera sa bangko. Bigay mismo ng kanyang asawa nung simula pa lamang. Meron pa siyang mga mamahaling gamit na maaari din niyang ibenta at pagkaperahan. So, bakit niya kailangan ng kanyang pamilya? Para sa kanya, ang mga ito ay hindi na mahalaga. Ang pangyayari sa buhay ng pamilya ni Pamela ay hindi normal na pangyayari sa bawat pamilya. Kinaawaan nga si Pamela ng ilang mga kamag-anak niya. Sinubukan siyang i-comfort. Pero nang makausap nila ito, ay, deserve naman daw pala niya. Itong si Pamela, para hindi maboring, naglilibang siya, nakikipag-sugal siya sa mga dating kaibigan niya. Sa paglipas ng mga linggo, napakabilis maubos ng kanyang ipon. Ang kanyang mga mamahaling gamit, halos mabenta na nga niyang lahat. Hindi na nga sapat ang kanyang pera sa kanyang pangangailangan. Naputulan pa siya ng tubig at kuryente. Malapit nang maubos ang kanyang yaman pero hindi ang kanyang yabang. Matanda na siya pero kahit isa, wala man lamang tumulong sa kanya. Iniiwasan siya ng kanyang mga kapitbahay. Pinagtatawaran siya ng ilang mga kabataan. Sa puntong ito, wala na nga siyang malalapitang tunay na kaibigan. Ang mahirap pang intindihin, may mga pagkakataong umuuwi sa kanyang tahanan ang kanyang mga anak upang siya'y kamustahin, pero siya pa mismo ang ayaw humarap sa mga ito. Basta nag-iiwan na lamang ng kaunting pera at kaunting pagkain ng kanyang mga anak dahil awang-awa na nga ang mga ito dito. Kahit ang totoo, masama pa rin ang kanilang loob. Hindi nagtagal, kahit tawag, kahit text, kahit kamusta, wala nang nakuha itong si Pamela mula sa kanyang pamilya. Ni hindi niya nga alam kung buhay pa itong kanyang asawa.
At nung minsan siya'y napadaan sa isang lumang simbahan, nakita niya na napakaraming pulubi doon. Alam mo ba ang ginawa ng matandang ito? Agad siyang umuwi. Sinira ang kanyang mga damit at nagmukha talaga siyang kaawa-awa. At ginawa niyang hanap buhay ang pagiging pulubi. Ang sabi niya nga sa kanyang sarili, bakit siya mahihiya sa kanyang ginagawa ay nagkakapera siya sa ganoon. Lumilipas ang bawat araw nang hindi siya nagugutom. Ni hindi nga siya napapagod o naaarawan man lamang. Basta raw ang kailangan, mukha siyang kaawa-awa at siguradong magkakapera siya sa araw na iyon. May mga pagkakataon pa nga na nagkukunwari siyang bulag. Itong si Pamela, iniisip niya hanggang sa ngayon na wala siyang ginawang pagkakamali sa kanyang pamilya, na hindi niya kasalanan kung bakit siya iniwan ng kanyang asawa at mga anak. Para bang hanggang sa ngayon, ang iniisip niya, siya ang biktima ng mga pangyayaring ito. Matanda na itong si Pamela, subalit ang kanyang bunganga ay sadyang wala pa ring hinto. Wala pa ring pagbabago, napakahilig pa ring sumigaw at magmura, ni wala nga siyang pinipiling lugar at panahon. Napakahilig pa niyang magpanggap na siya ang biktima. Pero palagi siya ang reklamo ng mga kapitbahay sa barangay hall. Yan! Yang kapitan! Yang matandang yan! Bastos na kung bastos pero totoo ang sinasabi ko sa inyo. Yang matandang yan? Hayop yan! Napakasama ng ugali mo, Aling Pamela. Bakit ka mo? Nagmamagandang loob na nga kami sa iyo. Naaawa kami sa iyo kasi matanda ka na, solo ka nang nabubuhay, di ba? Pulubi ka nga, di ba? Kami pa talaga ang gagawan mo ng hindi maganda? Tuwing umaga, hinahatiran ka ng kapatid ko ng ulam, ng kanin kasi wala kang pangluto, di ba? Tuwing hapon, nilulutuan ka ng nanay ko. Tapos hahamakin mo pa kami kay... Nanggagalaiti talaga ako sa galit. Layo niyo ako sa matandang yan. Pakayabang mo eh. Napakayabang mo. Wala ka naman. Inirereklamo ng kanyang kapitbahay itong si Aling Pamela dahil nahuli siya nito na nang-uumit ng pagkain sa kanilang tindahan. Kahit nahuli na, todo pa rin sa tanggi. Maya-maya pa ay dumating na ang ama ng kapitbahay ni Aling Pamela na nagreklamo sa kanya. Sinasabihan din ng kung ano-ano itong matanda. Pero ang sabi ni Pamela, "Hoy, matandang pakialamero, huwag kang mangialam dito. Sausaw ka ng sausaw, hindi ka naman kasali. Isa pa, wala kayong karapatang husgahan ako. Sino ba kayo? Ha? Ni hindi ko nga kayo kilala. Hindi ka naman mayaman, hindi ka naman tanyag. Mga hambog kayo. Akala mo kung anong narating nyo sa buhay? Ha? Ang yayabang ninyo. Ang dapat sa inyo, ibinubulok sa kulungan. Ginagawan nyo pa talaga ako ng istorya?" Ang sabi ni Aling Pamela, kahit na kung tutuusin, ay huling-huli na nga siya. Maya-maya pa ay hinapo na ito, kakasigaw. Awang-awa naman sa kanya yung mga kapitbahay niyang nagrereklamo sa kanya, kaya iniurong nila ang reklamo. Kaya nang sumunod na araw, back to normal days. May mga pagkakataong itong si Pamela ay pinupuntahan pa rin ng kanyang mga anak. Napakadalang pero bumibisita pa rin sila upang makita ang kanilang ina. Nag-iiwan sila ng pera, ng bigas, ng delata sa labas ng kanilang gate. Pero itong si Pamela, napakataas talaga ng pride at ego. Itinapon niya nga ang mga ito sa gitna ng kalsada. Minsan nga, may tinamaan pa siyang maliit na bata. Pero ang matandang ito, ni hindi man lamang na alarma. Sa pagkakataong ito, ang kawawang si Mauro ay nalagutan na nga ng hininga dahil sa tindi ng kanyang karamdaman. Ang kanyang tatlong anak ang gumawa ng paraan upang ipalibing siya ng maayos. Sila ang gumastos ng lahat ng pangangailangan. Samantalang si Pamela, namamalimos pa rin hanggang sa ngayon. Pero ang kaibahan, hindi na nga siya nagkukunwari ngayon. Walang-wala na nga siyang pera. As in, said na. Mahina na ang kanyang katawan at lumalabas na ang mga malulubhang karamdaman.
Napakabagal na nga niyang kumilos pero ang kanyang mga salita ay sintalas pa rin ng sibat. Alam mo ba, itong si Aling Pamela, minsan nawalan siya ng malay sa gitna ng kalsada at ni isang taga doon, hindi man lamang siya tinulungan, ni hindi man lamang siya nilapitan, hanggang sa isang magandang dalaga galing sa simbahan ang tumulong sa kanya. Iniangat siya at isinakay sa kotse. Nila sa ospital, ipinagamot, bumili ng gamot, pina-check up, ibinili ng pagkain at binigyan pa siya ng cash. Pero itong si Aling Pamela, umalis ng ospital nang hindi man lamang nagpapasalamat. Dumating pa ang mga araw na itong si Aling Pamela, kahit anong kanyang gawin, kahit isang tao, wala man lang magbigay sa kanya kahit piso. Isang hapon na habang pauwi ng bahay galing simbahan, itong si Aling Pamela ay tila ba dahil sa gutom, naliliyo siya, umiikot ang kanyang paningin. Mabuti na lamang, isang mag-anak na nagtutulak ng kariton ang nakakita sa kanya. Tinulungan siya, kaya lang dahil walang pera ang mga ito, dinala siya ng mag-anak na ito sa kanilang tahanan sa isang munting kubo. Nay! Nay! Napaano po ba kayo? Ayos na po ba ang pakiramdam ninyo? Nay! Uy, Nay! Pasensya na po kayo sa bahay namin kung medyo maliit. Hindi po kami mayaman pero nais po namin kayong tulungan. Ano po ba nangyari sa inyo? Ang sabi ng isang babae. Oo nga po, Nay. Nasaan po ang pamilya ninyo? Ang asawa nyo? Mga anak ninyo? Baka hinahanap na po kayo ng mga yun. Ang sabi naman ng kanyang asawa. Anong gagawin ko? Hindi ako mahal ng mga anak ko. Ni hindi ko nga alam kung buhay pa ang asawa ko. Iniwan nila ako, wala silang pakialam sa akin. Hindi nila ako mahal. Ang sagot ni Pamela. Nagkatinginan na nga lamang ang mag-asawa. Naawa sa matanda kaya pagkatapos itong kumain, pinatulog na muna sa kanilang higaan. Hinayaan nilang magpahinga ito ng maayos. Ang mag-asawang iyon, nagtutulak ng kariton dahil nga wala naman silang ibang trabaho. Dayo lamang sila sa lugar na iyon, pero nais silang tulungan ang matandang si Aling Pamela. Kaya nagtanong-tanong sila, baka may mga nakakakilala sa kanya. Pero halos lahat ng tugon ng mga taong makausap nila ay pare-pareho. Dapat daw hindi na tinulungan, dapat daw pinabayaan na nga lamang. Masama raw talaga ang ugali ng babaeng yun. Habang diretsyo sa kanilang pangangalakalang mag-asawang ito, narating nila ang lugar ng bahay ni Aling Pamela. Marami silang napagtanungan at iisa lamang ang kanilang tugon. Masama raw talaga ang ugali nito noon pa. Ganoon pa man, ang mag-asawang ito ay hindi para husgahan ang matandang si Pamela. Nais nila itong ituring ng maayos, ng mabuti, at walang halong panghuhusga. Nang makauwi ng bahay ang mag-asawa, maayos nilang kinausap ang matandang si Pamela. Pinakain, pinagpahinga, pinakitaan ng tama at ipinakita ang tamang paggalang na kahit hindi sila mayaman, hindi ito sapat na dahilan upang bastusin ang kapwa-tao. Wala man silang natapos sa pag-aaral, hindi iyon sapat na rason upang gumawa ka ng hindi maganda sa iyong kapwa. Unti-unting naging maganda ang kalagayan ng matandang ito. Nung okay na nga siya, nagpaalam siya sa mag-asawa. Uuwi na raw siya sa kanyang bahay. Pero ang mag-asawang ito, tila ba pinipigilan siya. Bakit daw siya uuwi pa doon? Unang-una, wala naman siyang kasama. Pangalawa, baka malungkot siya doon. Pangatlo, mamimiss daw siya ng mag-asawa. Bakit hindi na lamang siya manatili doon? Ang sabi ng matanda, hindi ba ako pabigat sa inyo? Nakakahiya na, wag na, wag na. Kasi ako, iniwan ako ng aking mag-aama. Iniwan nila ako. Ayaw nila sa akin. Wag na. Maraming salamat sa mga ginawa ninyo sa akin, pero wag na. Aalis na ako. Ay, naku nay, wag po kayo mag-isip ng ganyan. Hindi po kayo pabigat sa amin. Eh baka pag umalis kayo ngayon, hanap-hanapin namin yung ingay ninyo. Ang sabi ng babae, Nay, huwag niyo pong isiping ayaw sa inyo ng inyong pamilya. Baka naman hindi lang po kayo nagkaunawaan. Yan po kasi ang problema pag sarado ang isipan ninyo. Napakatigas pa ng puso ninyo. Eh, hindi naman po namin kayo masisisi dahil unang-una, yung po ang kinalakhan yung buhay. Ugali. Eh,
Ganun po talaga. Baka nga po kung sa akin nangyari yung nangyari sa inyo, baka mas malala pa ako sa inyo. Pero Nay, hindi po sapat na dahilan yun para maging bato ang puso nyo. Huwag ganun, Nay. Kasi maraming taong gustong magmahal sa inyo, mag-alaga sa inyo. Pero kayo mismo ang gumagawa ng dahilan para lumayo sila. Kayo ang tumutulak sa kanilang palayo. Sa pagkakataong ito, Inay, hayaan niyo po kaming tulungan kayo. Alagaan kayo. Mahalin kayo na parang magulang namin. Ang sabi naman nung lalaki, napatingin na nga lamang itong si Pamela sa mag-asawang iyon. Katabi nila ang kanilang 3 anak. Pero hindi mo makikitang malungkot sila. Palagi silang maligaya. Mahirap man ang buhay, kinakaya. Hindi na nga umalis itong si Aling Pamela sa bahay ng mag-anak na iyon. Naging isang buong pamilya nga sila. Nagbago na nga ng ugali ang mataray na matanda. Ngayon, mapagpakumbaba na. Hindi na pala sigaw, kalmado na. Ang mga bagay na ito pala ay matagal nang alam ng panganay na anak nitong si Pamela. Siya pala ang tumutulong ngayon sa pamilya ni Ray at Elsa na nag-aalaga ngayon sa kanyang ina. Hindi na nga na ipinaalam pa ang bagay na iyon. Siya mismo ay may sariling pamilya na. Subalit ang kanyang huling pakiusap sa mag-asawang Ray at Elsa ay alagaang mabuti ang kanyang ina. Matagal na nga raw nilang napatawad magkakapatid ang kanilang inang iyon. Dahil yun ang huling habilin sa kanila ng kanilang nasirang ama. Itong si Vic at ang kanyang mga kapatid ay nagpasyang magbigay ng malaking halaga ng pera sa pamilya ni Ray at Elsa upang magawa nilang ibigay ang mga pangangailangan ng kanilang ina. Bagong tahanan, bagong tindahan, pagkakakitaan. Itong si Vic na rin ang sumagot ng lahat ng mga pangangailangan ng mga anak ni Ray at Elsa, lalong-lalo na sa gamot at edukasyon. Napakalaki ng pasasalamat ni Ray at Elsa sa tulong na ibinibigay ni Vic. Pero tulad nga ng palagi nilang sinasabi, handa naman daw silang tumulong sa kapwa nila nang walang kapalit. Pero maraming salamat pa rin sa lahat ng regalong ito. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Ready? Let's go! Binabati ko po ng magandang araw si Miss Marivic Bosbos, Cherry Martinez, Razel RP at Evelyn Duldulao. Maligayang araw sa inyo. Miss Marivic Bueno, Merlin at Lily Daes. Sa inyo rin, shout out sa inyo. Kamusta ka na? Romelyn Flores, Rachel Huico at Shirley Sefil. Hello, Maritoni Ambata at Virginia Bolinas. Tuloy pa natin, Eileen Manga, Remedios Gonzalez, Erlinda Rodillas at Erlinda Claveria. Hello! Sana nasa maayos kayong kalagayan. Last but not the least, Lani Ibanez, Renelda Maghari at Irene Philip. Maraming salamat pong muli sa inyong paghihintay sa pagdating ng bawat storya. Natutuwa naman po kung malaman na nagugustuhan ninyo ang bawat paksa. Uy, pahabol! Happy birthday po sa inyo, Mr. Amelencio Albao from your wife, Erlinda Albao. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maraming salamat po sa susunod pong muling kabanata ng storya ng buhay at pananampalataya. Funny Mallet TV, paalam!